I think guys, ngayon pong 2025 baka merong pinakamarami na gamit at pinakamarami na review po ng mga smartphone. Mula po sa mga entry level, sa mga less than 5,000 po ng mga presyo. Sa mga budget phone po sa around 5,000 to 10,000 po ng mga presyo. At sa mga mid-range po, sa less than 20k po ng mga presyo. Then ngayon nga po 2025 pa lang po ako nagsimula na mag-review po ng mga flagship killer. I mean mga China ron po ng mga smartphone na talaga naman napakaganda po ng specs para po sa makatwiran na presyo. And for this video guys, bigyan po natin ng one last recognition yung mga smartphone po na nag-standout para sa akin ngayon nga po 2025. Starting dito guys sa pinakamagandang smartphone po para sa akin sa mga budget phone sa around 5k to 10k nga po na presyo. Well guys, pagka nakita nyo po yung specs ng smartphone na to, pwede nyo po masabi kung sa ibang smartphone brands to, siguradong mahina po ang 10,000. Pero dahil nga po, hindi siya katulad ng ibang mga smartphone brands, yung presyo po niya at yung specs po na makukuha natin, masyado po maganda. Naka-AMOLED display po siya with 1.5K resolution. Maganda ang camera niya. Decent din po yung battery saka yung charger niya. At maganda rin po yung performance niya sa may gaming. Na meron nga po G200 na processor. Para lang po sa may less than 7,000 na SRP. Kung Oppo yan or Vivo yan, siguradong mahina po sa 10,000 yung ganyang klase ng specs. Pero itong Infinix Hot 60 Pro nga, isa lang siyang budget phone. Pero yung specs po na makukuha natin, para po siyang mid-range level agad. Kaya para sa akin po guys, kung sakaling budget phone po ang hinahanap natin, actually hindi nga po siya budget phone. Almost entry level nga po yung kanyang presyo para po sa may kulang 7k. Actually nagsisale pa nga po siya ng around 5,000 lang. Pero yung specs po na makukuha natin, masyadong maganda yan guys. Special mention po guys ng Tecno Pova 7 kung gaming nga po and malaking battery naman yung gusto natin. Pwede nyo rin pong i-consider ang Infinix Note 50 kung medyo nakukulangan nga po kayo sa may Infinix Hot 60 Pro dahil sa better build niya at ilang mga features pa na wala nga po sa may Hot 60 Pro. Tulad nga po ng wireless charging at yung mas malaking display niya. Okay din po guys ang Tecno Camon 40 kung pinakamagandang camera naman po yung gusto natin sa may less than 10,000. Sa totoo lang guys, napakarami pong magandang smartphone sa mga budget phone po ng mga presyo sa around 5k to 10k. Check nyo na lang po guys yung video po ni Parekoy. Meron po kaming collaboration doon. Andun po yung karamihan sa pinakamaganda po ng mga budget po na mabibili natin. Kung sakaling pinakamagandang camera naman po yung hinahanap natin sa isang smartphone, yung meron po mga tuwiran na presyo, pero yung klase po ng camera na makukuha natin, masyadong maganda. Wala na po akong ibang marerecommend sa inyo guys, kundi ito pong si Tecno Camon 40 Pro 5G. Hindi lang po basta maganda yung kanyang camera, malakas din po yung kanyang performance. Para nga po sa may 13,000 na kanyang SRP. Ito na po ang pinakamagandang marerecommend ko sa inyo kung balance specs po yung hinahanap natin. Na hindi nga lang po basta nakapokus sa camera. Marami rin po siya mga AI features. Naka-AMOLED display din po yan, pero naka-curved display po siya. Meron po siyang 144Hz sa refresh rate at 3 years po na Android update. Hindi pa nga lang malaki yung battery case ng smartphone na to, dahil naka 5.2 mAh nga po siya. Maybe next year po, mabigyan na po tayo ni Tecno ng isang camera phone na malaki rin po yung battery. Pero syempre guys, camera nga po yung highlight ng smartphone na to, kaya hindi na rin po ako magre-reklamo kahit 5.2 mAh lang po yung kanyang battery dyan. Dito naman tayo guys sa may best smartphone design. At para po sa akin guys, dalawang smartphone po nag-standout sa akin dyan sa pinaka-best design para sa akin. Unang-una po dito guys ang Tecno Slim, ito po siya guys. Actually hindi nga lang po basta manipis yung smartphone na to. Napakaganda rin po niya at napakalinis nga po ng kanyang design dito. Lalo nga po dito sa may color white. At ito nga pong Baymax na design ng kanyang camera module. Meron din po siyang tinatawag dito guys na mood light design. Umiilaw po yan guys, depende po sa mood ng smartphone natin. Pagka po low bata siya, malungkot po yung light niya. Pero pagka po full charge siya, makikita po natin na masaya po yung kanyang ilaw dito. Sa katulad nga po ng mga pangkaraniwan ng mga smartphone ngayon, na meron nga pong 5,000 mAh siya battery. Itong si Tecno Slim, still meron pa rin po siyang 5160 mAh siya battery. Na kahit po sobrang nipis niya, paano po kayo nagawa ni Tecno na pampagkasya po yung ganitong klase ng battery ngayon? Na kahit sobrang nipis nga po ng mga design ng mga bagong transyon ngayon sila Tecno Slim, yung Itel Super S26 Ultra, saka po yung Hot 60 Pro Plus. Pero yung mga battery po ng tatlong smartphone na yan, masyado pong malaki para po sa napakanipis na body. Dito naman po sa may mid-range, syempre wala na pong iba kundi si nating Phone 3a.
Yan na po ang pinakamagandang smartphone design para sa akin. Nakasama rin syempre yung kanyang software dahil nga po malinis yung kanyang software at matagal din po yung kanyang Android update. Si Nothing Phone 3A po yung marerecommend ko sa inyo kung literal na casual phone lang po yung hinahanap natin. Yung talagang meron pong malinis sa software na hindi nga po katulad sa ibang mga meron po mga malalakas na mga specs. Meron po mga magagandang camera pero hindi po ganun kaganda yung mga software nila. Nakatulad nga po na nasa Nothing Phone 3A. Special mention po guys sa may best design natin ng Tecno Pova 7 Ultra. Dahil maganda rin po yung kanyang likod at meron din po siyang LED ray sa may likod niya. At medyo ginaya nga po siya sa may design po ng Nothing. Kayo guys, para po sa inyo, anong smartphone po merong pinakamagandang design ngayon pong 2025? Comment nyo lang po dyan sa may comment section. Dito naman tayo guys sa mga China ROM po ng mga na-review natin. Actually, dalawang smartphone po ang pinaka nag-standout sa akin. Actually, nasa 5 pa nga sila. Pero nung pumili nga po ako sa 5 smartphone na nagugustuhan ko, dalawang smartphone po ang nag-standout sa akin. Ito pong dalawang smartphone na to guys. Ito po ang pinakamagandang merong 8 Elite smartphone po na gamit ko ngayong taon. At ito naman po ang pinakapaborito ko na merong Dimensity 9400 pa sa processor na pinakamura din po na mabibili natin ngayon. Actually, isang pinag-isipan ko rin po is yung Redmi K80 Ultra. Kaso medyo hindi po ako fan ng kanyang design. Kaya mas pinili ko po yung OnePlus Ace 5 Ultra. Itong si OnePlus 13 at Ace 5 Ultra. Kung gusto niyo po ng pinakamalakas sa processor sa pinakamurang presyo, si Ace 5 Ultra po yung kunin natin. Dahil nasa less than 20k nga lang po siya. Actually, nakuha ko pa nga po siya guys ng around 15,000 noong nakaraang sale. At grabe yan guys. Napakaganda po ng Ace 5 Ultra para sa akin. Kung gusto nyo nga po ng gaming phone na hindi po itsurang gaming phone. Then kung gusto mo naman ng flagship killer na merong napakamurang presyo na, ito po guys ang OnePlus 13. Kailan lang po nasa kulang 40k po yung presyo niya. Hanggang naging less than 30k siya. At ngayon po, nabili ko na lang po siya ng 23,000. At sa tingin ko, sobrang sulit po niyan. Dahil binenta ko nga po yung unang OnePlus 13 ko para syempre makabili po ng bago. Pero ngayon Pasko nga po, talaga na-tempo ako sa kanya na bumili po ulit. Dahil napakamura niya. And yet, napakaganda pa rin po ng kanyang specs. Compare po sa maraming smartphone po ngayon ng mga bagong labas. Ito talaga ang dream phone ko guys noon pa, itong smartphone po ni OnePlus. At ito nga po yung natapat sa akin, itong si OnePlus 13. At sa tingin ko guys, marami pa kami pagsasamahan ngayon pong paparating na 2026 at makakatulong din po sa atin to sa mga review pa po ng mga gagawin natin. Ganon din po guys ang OnePlus Ace 5 Ultra. Maganda po siyang i-compare guys sa mga bagong lumalabas po ng mga processor ngayon. Sa mga bagong labas nga po ng mga gaming phone. Dahil sa napakarami ko nga po na testing ng mga gaming phone guys. Isa po itong si OnePlus Ace 5 Ultra sa meron pong pinakamalabing na thermal na nakuha ko sa mga gaming phone. And yet guys, napakalakas po ng kanyang performance. Napakarami po guys ng magagandang smartphone sa mga China ROM. Sure ako meron ko nasa isip ngayon. Comment nyo na lang po ulit sa may comment section at dyan po natin pag-usapan. Balik po tayo guys sa mga global release po ng mga smartphone. Dito naman po sa mga entry level. Dito lang po guys sa mga entry level, napakarami po mga magagandang smartphone. Tulad po ng Tecno Spark 40C, ng Galaxy A07, ng Poco C71. Okay din po guys i-consider ang Oppo A5i kung Oppo po yung gusto natin. Saka po yung Nubia B70 Max. Pero meron po talagang smartphone po na nag-standout sa akin na meron po napakagandang overall na specs para po sa isang entry level lang. Ito pong si Infinix Smart 10. Para po sa may less than 4,000 pagka po naka-sale. Naka 256 po agad yung storage natin. Naka punch-hole po yung kanyang front selfie camera. Naka 120Hz yung kanyang refresh rate. Mababa man guys yung kanyang megapixel ang camera. Pero hindi po kayo mabibigo dito dahil maganda po yung quality niya. Dahil masyado po maganda yung kanyang camera para po sa isang entry level. Compare po sa ibang smartphone guys na naturingan pa na camera phone daw po sila. Tulad po nila Vivo saka po nila Oppo. Ganon din po guys yung ibang smartphone po ni Redmi. Hindi po ganon guys kaganda yung mga camera nila dito po sa mga entry level. Pero dito nga po kay Infinix, maganda po yung camera niya. Same din po pala sila guys ang Tecno Spark Go 2. Dahil isa lang naman sila ng specs. Depende na po sa inyo guys kung anong brand po yung gusto nyo. Kung Infinix ba or Tecno. Pero sa specs, same lang po sila. Isa pang magandang smartphone po sa mga entry level. Ito pong si Samsung Galaxy A06 5G. Dati po nasa 8K po yung presyo niya. Pero madalas na po siya nakasale ng less than 5,000 na lang. Kaso ang downside nga po ni Samsung is naka 9/3 nga lang po siya. Saka naka teared up na siya po yung kanyang front selfie camera. At wala po siyang charger sa box.
Dito naman tayo guys sa paborito ng lahat, syempre sa mga gaming phone po. Dalawang smartphone po guys ang nag-standout sa akin. Na masasabi ko, talagang mai-recommend ko po sa inyo. Kung naghahanap po kayo ng budget gaming, na talagang di po tayo mabibigo sa performance. Na hindi lang po basta malakas ang performance. Maganda rin po yung kanilang overall na specs. Etong si Redmi Turbo 4 at ang Redmi Turbo 4 Pro, aka Poco X7 Pro at Poco F7 5G. Grabe po guys ang Poco X7 Pro nung nilabas nga po yung smartphone na yan dahil nasa around 13K lang po siya nung early bird price niya. At yan po guys ang pinakamalakas sa smartphone sa may less than 15,000 ngayon sa mga global release po ng mga smartphone. Lalo pa kung China ROM version nga po yung makukuha natin. Di nag-sale nga po siya guys ng around 10,000 lang. Mas malaki po yung kanyang battery. Mas malinis po yung kanyang software dahil wala nga po siyang bloatware. By the way guys, isa nga po pala itong si Redmi Turbo 4 sa mga papag-giveaway natin. Kaya make sure po nag-share kayo ng mga post natin at ilalike nyo po yung mga video natin. At syempre nagko-comment po kayo. Mali mo mapunta sa'yo to. Then kung gusto mo naman po guys ang Snapdragon nga po na gaming phone na meron po makatwiran na presyo. Dito pong si Redmi Turbo 4 aka Poco X7 Pro is naka-Dimensity po yan. Ito po guys, ang Redmi Turbo 4 Pro aka Poco F7 5G. Naka Snapdragon 8S Gen 4 po siya. Actually guys, ginagawan ko po ito ng follow-up na review. Dahil gusto ko pong makita kung nag-improve na nga po yung kanyang pinaka-performance. Kung nag-overheat pa rin po ba siya sa ibang mga games nga po na nilalaro natin. Kaya make sure din po guys na nakasubscribe ka para makita mo agad yung video na to. At kasama rin po ito, si Redmi Turbo 4 Pro sa ipapag-giveaway po natin. Kaya para po sa best mid-range gaming phone, itong dalawang smartphone na po ito ang pinaka-recommend ko sa inyo. Kahit ano po ang bilhin nyo dito, hindi po kayo matatalo sa specs po na makukuha natin. Special mention po guys ang Infinix GT30 Pro para sa isang gaming phone nga po na napakaraming mga gaming features na wala rin po kay Poco. Tulad po ng shoulder trigger button, ng bypass charging at gaming phone design. Ang problema lang po guys ang smartphone na yan is hindi po ganun kalakas yung kanyang processor. Nakalabel nga po ni Poco. Dahil yung processor po ng GT30 Pro ay galing po yan guys sa last year model po na Poco X6 Pro. Kaya special mention lang po yung GT30 Pro para sa akin. Dahil syempre guys, gaano naman karami ng mga features po yung GT30 Pro. Still ang mahalaga po sa akin ay yung pinaka-performance po ng syempre yung binibigay nila sa mga bawat game po na nilalaro natin. Dito naman tayo sa may Best Improved Smartphone Awards. Ito yung klase ng smartphone guys sa dating hindi po sulit yung specs. Pero ngayon po, upgrade na po yung kanyang specs na talaga napakalaki po ng pinagbago compare po sa may last year model. Ito guys ang Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Last year lang sobrang mahal po at sobrang pangit po ng Note 40 Pro Plus na masyado nga po mahina yung processor para po sa may less than 15,000. Pero ngayon, itong bagong Note 50 Pro Plus, almost triple lang po yung lakas ng performance niya compare po sa may last year model. Design pa lang po sobrang premium na meron pong metal frame at glass back din. Samahan pa nga po ng periscope na camera, naka-wireless charging at mga AI features pa. Napakalaki po guys na na-improve po sa may smartphone na yan. Kaya kung sakaling Infinix po yung gusto natin at meron ka naman budget para bumili ng isang mid-range na smartphone, hindi po kayo magkakamali dyan po sa may Note 50 Pro Plus 5G. Dahil napakaganda rin pong i-consider ng smartphone na yan kung overall na specs na po yung hinahanap natin. Na meron pong panalong camera. Pwede rin pong pangpormahan. At syempre guys, magandang display din at malakas din po sa may gaming. At dito naman po tayo guys sa huling smartphone natin. At ito rin po ang number 1 para sa akin guys. Ito po guys si Tecno Camon 40 Pro 5G. Hindi lang talaga guys camera yung maganda sa kanya. Talagang gandang-ganda po ako sa may smartphone na to para po sa kanyang overall na may offer sa atin ni Tecno. Dahil ito nga po yung klase ng mga smartphone guys na talagang pwede rin po natin na i-consider na gagamitin po natin ng pangmatagalan. Hindi lang to camera phone guys. Overall ang specs niya ay sobrang panalo po. To the point na even po yung ibang smartphone sa may around 20k pataas. Tinalo pa po ng Tecno Camon 40 Pro 5G. Tulad po ng ibang smartphone ni Realme. Especially po sa may camera. Si Tecno Camon 40 Pro 5G na po guys ang pinaka-recommend ko sa inyo. Kung sakali naghahanap po kayo ng isang smartphone na hindi po ganun kamahalan. Pero yung specs po na makukuha natin, talagang di po tayo magre-reklamo sa kanya sa overall po na makukuha natin. Special mention po guys ang Galaxy A56 5G para po sa napakagandang overall din po na kanyang specs. Sa around 15,000 nga po ng presyo pagka nakasale ngayon.
Maganda rin po i-consider yung smartphone na yan kung all-rounder mid-range phone yung hinahanap natin. At yan po lahat, yung mga pinakamagagandang smartphone para sa akin. Actually, marami pa nga po yan. Kaso masyado po nga haba yung video natin. Para sa inyo guys, anong smartphone po ang pinaka number 1 para sa inyo? Comment nyo na lang po sa may comment section. At Happy New Year po sa lahat. Salamat po sa suporta guys. Ipagpapatuloy ko pa po yung mga giveaway natin hanggang maubos po yung mga smartphone natin. At sana, ngayon pong paparating na 2026, mas maraming smartphone pa po tayo may pamigay. At sa Facebook na lang po ako pipili po guys sa mga bago mananalo. Dahil medyo nahihirapan nga po mag-reply yung iba pagka sa YouTube po ako namimili. Dahil hindi po siguro nila nakikita yung mga reply ko po sa mga comment nila. And yun lang po guys yung video natin. Thanks for watching.